Thank you very much. Tayo po ay muli dadako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa pagpapatuloy ng ating pong series dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. At narito na po tayo sa Galatians chapter 5 verses 7 to 12. At ang series natin ito ay pinamagatan natin The Gospel of True Freedom. Please now turn your Bible, Galatians chapter 5 verses 7 to 12. Kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Sino ang humadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Ang paghikayat na iyon ay hindi nagmula sa tumatawag sa inyo. Ang kaunting libadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon na hindi kayo mag-iisip ng iba pa. Subalit, sino man siyang nanggugulo sa inyo ay tatanggap ng parusa. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig? Kung gayon, ang katitisuran ng krus ay inalis na. Verse 12, ibig ko sana na ang mga nanggugulo sa inyo ay kapunin nila ang kanilang sarili. Ito po ang salita ng Panginoon. Maraming taon na, ang nakakaraan ay meron akong tinanong na isang kilala kong abogado. No? So maraming taon na ito. Hindi ito si Ate Banji. At tinanong ko siya, sabi ko, yung bang pagiging abogado ay isang tungkulin ng pagtatanggol sa katotohanan? Sabi niya sa akin, siguro mas gusto kong sagutin ito sa ganito. Ang isang abogado ay tagapagtanggol ng karapatang legal ng kanyang kliyente. At sabi niya, alam mo kasi, minsan, hindi rin talaga alam ng abogado ang katotohanan. Kasi maaaring itinatago ito ng kliyente niya at ang sinasabi lang ng kanyang kliyente, yung gusto niya sabihin. Pero, trabaho ng abogado na ipagtanggol ang lahat ng legal na karapatan ng kanyang client. Tama ba yun? Ate Panji, tama? Oh, salamat, Atty. Billy. So, katulad halimbawa ngayon, alam natin yung nangyayari ngayon, katatapos lamang po ng parang tinasabi nila pre-trial stage to determine kung ang dating Pangulong Duterte ay dapat litisin talaga kung meron bang sufficient na dahilan para siya litisin doon sa ICC. Ngayon ang ginawa, natapos na yata. No? So makikita ninyo na ang bawat kampo ay may mga abogadong napakahuhusay. No? Ang bawat isa ay merong gumagamit, ang bawat kampo ay gumagamit ng mga kanilang mga legal knowledge, kanilang kaalaman sa mga technicalities and procedures. They are defending their respective clients with expertise and diligence. But this raises an important question again. Are they defending the truth? Ang katotohanan nga ba ang kanilang pinagtatanggol o ang karapatan ng kanilang kliyente? Are they upholding objective truth or simply what they perceive or are told to be truth? And these are the questions na dapat masagot at mahirap masagot. Now, in contrast, brethren, pagdating sa Kristiyanong Ebanghelyo, ang katotohanan ay hindi uncertain or subjective. Pag sinabing subjective, yung nararamdaman mong katotohanan. Ang katotohanan ay may pundasyon. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ay katotohanan ng Diyos. At ang katotohanan ng Diyos ay ipinahayag. God's truth is revealed, fixed, and authoritative. And believers are called to stand for it. Para sa mga Kristiyano, ang pagtatanggol sa katotohanan ay hindi lang isang intellectual exercise,
kundi ito ay isang moral responsibility, ito ay isang spiritual na calling. Sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo ng kanyang pagtatanggol sa katotohanan ng mensahe ng Ebanghelyong Kristiyano, mapapansin natin dito sa binasa natin ngayon, ay naglatag siya ng mga vital principles kung paano natin ipagtatanggol ang katotohanan at kung bakit natin ito dapat ipagtanggol. At ilan sa mga prinsipyo rito ay explicit, samantalang ang ilan ay implied in the passage before us. At yan ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral dito sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. At ang mensahe na gusto kong bigyan diin na ito, to love the gospel is to proclaim it courageously no matter the pushback. Ang pagmamahal sa Ebanghelyo ay dapat buong tapang na ito ay inilalahad kahit na maaring marami ang tumututol dito. To love the gospel is to proclaim it courageously no matter the pushback. And I have 4 things to say to you this morning. The first one is this. Defending the truth calls for a determined battle. Defending the truth calls for a determined battle. Verse 7. You were running well. Who hindered you from obeying the truth? Ang buhay Kristiyano ay ikinukumpara sa isang mananakbo, running the race. Pero hindi ito isang pagtakbo na yung tinatawag nating sprint, yung mabilisan, 100-meter dash, 200-meter dash, no? Ito ay tinahalin tulad sa isang marathon, sa isang takbuhan na ang pinag-uusapan dito ay hindi pabilisan, kundi patagalan. Sapagkat habang tumatakbo ka sa marathon, the more challenges arise. Diba? While you are running in this race, maraming challenges. Ano-ano yung mga challenges? Pwede kang, siyempre, habang tumatakbo, pwede kang masugatan. Pwede kang magkaroon ng injury. Ano pa? Pwedeng mangyari, matumba ka, no? At mawala ka sa rhythm. Pwede rin naman sa sobrang pagod mo, ma-dehydrate ka o mag-collapse ka at hindi ka na makarating sa finish line. Alam ni Pablo, ang ganitong klase ng kaisipan kasi siya ay nabubuhay sa panahon na mayroon ng Olympic. Noong panahon ni Apostol Pablo, ang Olympic ay naroon na. No, hindi naman nagsimula ang Olympic sa panahon natin. Noon pa sa panahon ng mga Griego, ang Olympic ay nagsimula na. Kaya ginamit niya ni Pablo yung pagtakbo o ang race bilang larawan ng buhay Kristiyano. At alam niya ang hirap ng isang buhay Kristiyano. Sabi nga niya, natatakot siya na maaaring ang mga pagsisikap niya para sa Ebanghelyo, lalo na sa mga taga-Galacia, ay mawalan ng kabuluhan. Galatians chapter 2 verse 2. Meron siyang concern para sa mga kapatid sa Galacia. Nagsimula silang maayos sa kanilang pagtakbo, masigla sa kanilang pagtakbo. Tinanggap nila ang Ebanghelyo ng may kagalakan, niyakap nila ang mabuting balita patungkol sa krus at muling pagkabuhay ni Kristo. Tumatakbo sila ng may kagalakan at may kalayaan. Yun ang ginawa nila noon. Ganon sila kasigla dati. Pero bakit unti-unti ay nagbago? Nawala sa rhythm. Nawala sa direksyon. At yun ang isang concern ni Paul. Siguro parang, di ba? Yung sigla nila dati, nararamdaman din natin yan bago tayong Christians, di ba? Nung mainit tayo, talagang gusto mo, debatihin lahat ng mga tao sa paligid mo eh. Diba? Ewan ko lang sa inyo, no? Nung ako nagbagong Christian, napakainit eh. Talagang yung binigyan kami ng Bible ng pastor ko, talagang pagpapasok sa school, dala-dala ko yung Bible eh. Dito lagi eh. No? Ang laki nun. May kulay pa na kulay pula, no? Doon sa paligid. So mainit ka talaga eh.
Feel na feel mo yung presence ni Lord. Parang si Eric Liddell doon sa, alam niyo yung, di ba, yung Chariots of Fire, yung pelikula na yan ni Eric Liddell, isang halaw yan sa tunay na buhay ng isang mananampalatayang taga Scotland na champion pagdating sa takbuhan, no? At may nag-interview sa kanya bakit gustong-gusto niyang tumatakbo at bilang isang atleta. Sabi niya, alam niyo, sa tuwing tumatakbo ako, nararamdaman ko, no, na napi-please ang Panginoon. At totoo naman, sapagkat ang totoo, kahit na sa isang kampiyon, talagang pinagkakatiwala niya lahat sa Panginoon. In fact, one time, isang pagkakataon na siya ay tatakbo sa isang sa 100-meter dash, I think, if my memory is correct. At pagkatapos ay tumapat ng Sunday. Tumapat ng Lord's Day. Ayaw niyang tumakbo. Nakiusap sa kanya yung coach niya. Nakiusap sa kanya yung ang totoo, pati ang Reyna ay nakiusap sa kanya. Kasi siyempre, dala-dala niya yung pangalan, pero talagang ayaw niya. Habang nagbipaligsahan, nandoon siya sa isang church, umaattend siya sa isang church noon sa France, sa Paris. Kinabukasan, tatakbo siya sa isang paligsahan, hindi niya actually event. No? Pinanalo niya. Kapag doon, inuna niya ang Panginoon. Hindi ko sinasabi na pagka ganun, lagi kang mananalo. Ang point ko lang, ramdam niya yung pleasure ng paglilingkod sa Panginoon nung una. At of course, later on, naging missionary si Eric Liddell sa China at doon na siya namatay. Pero, di ba ganun din tayo nung una, ang saya natin. Suddenly, sabi niya, ito mga taga-Galatian, mukhang madidisqualify na. Sabi niya, you were running well. Who hindered you from obeying the truth? Yung salitang hindered, literally, cut off. Para bang, di ba, yung nagda-drive ka, pagkatapos biglang may sumingit sa gitna, yun ang ibig sabihin nun, nag-cut off. Ano nangyari? O kaya pwede nating sabihin, sapagkat yung ginamit na salita rito sa wikang Griego ay parang pwede nating gamitin sa literal na salita na pinatid. Sinong pumatid sa inyo? Sinong umapak sa inyong mga paa? Para ang inyong pagtakbo ay humina, mawala sa direksyon, mawala sa rhythm. Sino nag-interfere? Yun ang sinasabi niya. At alam natin, mga kapatid, ang sinabi niya rito, ang ganda na ng ginagawa ninyo sa pagsunod niyo sa katotohanan. Ano yung katotohanan na yun? Yung katotohanan na yun ay may kinalaman sa Ebanghelyo. Galatians chapter 2, verse 5 and verse 14. This truth is the good news of salvation from sin and death through the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. Sabi niya rito, itong katotohanan ito, hindi lang dapat pinaniniwalaan, ito ay dapat sinusunod. It is to be obeyed. Just like running a race. May mga panuntunan, may mga patakaran, no? Sapagkat kung hindi mo gagawin yun, ma-disqualify ka. Pero parang ganito ang mga taga-Galatia. Anong nangyari sa kanila? Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24, binanggit din ni Pablo yung running the race dyan. Sabi niya, do you not know that in a race all the runners run, but only one receive the prize. So run that you may obtain it. So the Christian life is like an athletic competition. Meron tayong mga haharapin na mga opponents. May mga goal na dapat ma-reach. May mga kalaban na dapat talunin. We must run with determination and give our best. And along the way, habang ibinibigay natin ang ating lakas, may mga obstacle, no? Sa buhay Kristiyano. Ano yon? Nung una, medyo parang wala kasi ang init mo. Pero along the way, pumapasok na yung mga obstacle. Ano yan? Pwedeng katamaran. Pwedeng sobrang busy sa trabaho. O yung tinatawag natin mediocrity. Yung magiging parang, okay na yan. No? Hindi mo na binibigay yung best mo. O maaari yung kamunduhan. Nagiging mas attractive sa'yo. O yung panghihina ng kalooban. Sa iba't ibang kadahilanan. Nanghihina ang kalooban mo. No? Nanghihina ang kalooban mo dahil may mga pangyayari na hindi maganda sa pamilya. Maaaring meron kang napupuna sa iba. Maaari rin naman kahirapan.
O pwede rin ang maging obstacle ay kasaganaan. Alam niyo, ang kayamanan at kasaganaan ay distraction din. Maging sa pag-move forward natin sa buhay Kristiyano. Pero ang isang totoong pananampalataya ay dapat humaharap sa lahat ng mga balakid na ito. Dapat ino-overcome niya yung mga barriers and keeps pressing forward. May mga panahong maaaring matalisod ka, no? Matumba ka. May mga panahon na maaaring manghina ka. Pero kung ikay may totoong pananampalataya, makakatulong yun sa'yo at i-enable ka na muling tumayo at magpatuloy sa iyong takbuhin. Tumakbo ng may katatagan hanggang sa makamit ang gantimpala ng pangako ng Diyos. Because defending the truth calls for a determined battle. Secondly, defending the truth cares for doctrinal purity. Verse 9, a little leaven leavens the whole lump. Ang maliit lang daw na pampaalsa ay maaaring magpaalsa ng buong masa. Now, behind this statement, alam natin na ang salitang ito ay nanggaling pa sa instruction ng Diyos kay Moses sa panahon ng Exodus. Naalala nyo, particularly Exodus chapter 12, ang utos ng Panginoon sa kanila. Sa panahon ng Passover, walang kakain ng tinapay na may lebadura o may pampaalsa. Aalisin ninyo ang mga lebadura sa inyong tahanan. Lahat ng kakainin nyo, tinapay na yan. Ay, dapat walang pampaalsa. Alam natin yung tinapay, di ba? Siguro, nabili naman kayo ng pandesal dyan. Minsan may pandesal na ang laki pero walang laman. Pinaalsa lang nung pampaalsa, syempre. Tawag sa kanya, pampaalsa eh. No? Eh, gusto ko sana mag-promote ng binibila namin pandesal dito, kaya lang baka isipin nyo, meron akong royalty, wag na lang. No? Hanapin na lang ninyo dyan yan, somewhere in Pasita. Saka dyan, meron dyan masarap magluto ng pandesal na mukhang may laman sa loob naman. Ang point ko, mga kapatid, yung pampaalsa kasi, sabi, hindi, kaya sinabi yun ng Panginoon sa panahon ng mga Israelita, sa kanilang community, kasi yung pampaalsa na yan ay nagsisimbolo ng corruption. Nagsisimbolo ng katiwalian. Samantalang ang tinapay na walang pampaalsa ay kumakatawan sa purity, sa haste, and decisive break mula sa kanilang pagkaalipin noon sa Ehipto. And the point of that vivid saying, a little leaven leavens the whole lump, is that even a small amount of error, a small amount of sin in the church can affect the entire congregation. Tama ba yun? Maliit lang na kasalanan, maliit lang na pagkakamali, makakaapekto yan sa kabuuhan ng kongregasyon. Ang isang maliit na paglihis mula sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo ay parang trangkaso. Hindi ba yung trangkaso? Nagkatrangkaso ka, sunod na araw at mga susunod na mga araw, lahat na kayo, so buong pamilya may trangkaso na. Kasi, yung ay mayroong virus. Maliit lang yun Pero yung maliit na virus na yun, destructive yun. Sabi ng isang Bible commentator, one of the most serious things about evil and error is that they spread. Tama? Di ba yung virus, microscopic yon? Ibig sabihin, hindi mo makikita yun Kinakailangan mo ng microscope para makita mo yung virus. Pero nakaka-infect sa mga cells ng katawan natin. At nagmumultiply pa yan rapidly. In the same way, even a few granules of false teaching or small sin can permeate and corrupt the whole body. Yun ang concern ni Paul. Kaya ang pagtatanggol sa katotohanan ay pagpapahalaga sa kadalisayan ng ating tinatayuang pananampalataya. At dito, si Apostol Pablo kinikilala niya na yung turmoil na nangyayari sa
mga iglesia sa Galacia ay nagsimula sa isang single doctrinal error. Ano yon? Nire-require nila yung mga mananampalataya ni Jesus na magpatuli bilang bahagi ng pagpapawalang sala daw sa kanilang mga kasalanan. So, ibig sabihin, huwag ka lang manampalataya para mapawalang sala ka sa iyong kasalanan kay Jesus, kundi magpatuli ka rin naman. At para kay Pablo, parang simple lang naman yun. Di magpatuli. Diba? Pwede naman, di ba? At dahil mga Pilipino, practice din natin yan. Pero syempre, kultura na lang natin yan. Pangalawa, for hygienic purpose. Pero para sa kanya, hindi maliit na bagay yun. Hindi yun maliit na bagay at hindi to isolated na issue. Kasi ang bawat fundamental doctrine of Scripture is interconnected and interrelated sa isa't isa. No? Mayroon niyang relasyon sa isa't isa. Hindi mo pwedeng ihiwalay yan sa iba. At kapag ito ay hindi in-address, maaaring mahawa yung ibang paniniwala. Just to give you an example, sa panahon natin ngayon, unti-unting may mga evangelical Christians and evangelical theologian na nagtuturo na ang impyerno ay hindi na totoo. No? At isang malungkot dyan, may mga ilang reform na naniniwala na rin dyan. Unti-unti nang nagsosoften yung kanilang paniniwala patungkol sa eternal punishment. Para hindi nila matanggap yung eternal issue. Kaya ngayon, lumalabas na ang hell is just but a symbol, not a real one. Now, kapag ito ay tinanggap o pinaniniwalaan, alam niyo ba kung ano mangyayari? Unti-unti, magkakaroon ito ng epekto maging doon sa pananaw natin sa kabanalan ng Diyos. At maging sa pagpapahalaga natin sa personal nating kabanalan. Total naman, wala namang palang hell. Di ba? Papasok yan sa isip natin. So makikita natin, ang isang maliit na pagkakamali ay makakaapekto yan sa iba, makakaapekto yan hindi lamang sa ibang paniniwala, kundi maging sa ating pamumuhay. In some circles today, the teaching of hyper grace. Yung hyper grace ay nagkiklaim na hindi na daw tayo makasalanan pag tayo ay nanampalataya kay Kristo sapagkat napatawad na tayo past, present, and future. So, hindi mo na kinakailangan humingi ng tawad kung ikaw ay nagkamali at nagkasala. Kasi ang tawag nila doon ay double jeopardy. No? Hindi mo na pwedeng gawin yun. Napatawad ka na, hingi ka pa ng tawad. No? Of course, meron tayong sagot dyan, no, mga kapatid. Pero wala na akong time na sagutin pa yan kasi uubos na yung oras natin. Pero gusto kong sabihin, kapag in-entertain natin ang ganitong klase ng paniniwala, no, yung hyper grace, movement ngayon, of course, marami yan, malaki yan sa Singapore, katulad nila Joseph Prince, no? Magsisimulang mag-diminish yung seriousness natin sa kasalanan at pinahihina nito yung pagtingin natin doon sa moral law na siyang moral guide pa rin natin sa buhay Kristiyano. Now, similarly, kapag ang isang tao ang kanyang argument, alam nyo, wala nang Lord's Day sa bagong tipanan. Diba? May mga ganyan. Ang mangyayari dyan, pwede ka na mag-worship any day, anytime, according to your convenience. Oh, mukhang lagi tayong busy pag Sunday. Kailan ba tayo walang conflict na schedule? Ha? Sa Wednesday night. O di Wednesday night tayo mag-worship. At yun ang nangyayari ngayon. Di ba parang sa Roman Catholic Church, noong araw ang misa, Sunday lang eh. Ngayon may misa na lahat ng araw may misa na. Depende sa hinihingi ng pagkakataon. Kasi baka hindi makasimba yung at least maka-attend na sila ng Sabado, maka-attend ng ganyan, maka-attend. You see, ang tawag natin dyan ay accommodation. Ina-accommodate mo na yung
sitwasyon mo instead na submission to what is being called to do for us. So, this is the point, brethren. Kaya in-address ni Pablo yung issue ng pagtutuli. Hindi naman niya, ang totoo, yun lang naman talaga ang problema eh. Pero ano nangyari nung nagbigay siya ng argumento? Pati yung kabuuan ng batas, binigyan niya na, in-address na rin niya eh. Bakit? Sapagkat alam niya na kapag hindi ito na-address, maaapektuhan ng iba. Tulad din yan ng sakit na nakakahawa. No? And this is precisely ano ang ginagawa ng levadura. Little leaven works slowly, quietly, but thoroughly until the whole lump is affected. At ang tungkulin natin bilang mga mananampalataya ay bantayan ang mga fundamental na doktrina ng banal na kasulatan bilang bahagi ng ating hangaring ingatan ang kadalisayan ng ating iglesia. At hindi lang ito tungkulin ng pastor, tungkulin natin itong lahat. Kaya dapat, mahilig din tayo mag-aral talaga ng theology. Mahilig din tayo mag-aral ng Bible. Huwag niyong isipin na ang mga nag-aaral lang dapat ng mga doktrina ay yung mga tumatayo rito sa pulpito. Kundi lahat tayo. Defending the truth cares for doctrinal purity. Number 3, defending the truth confronts deceitful teachers. Verse 10, I have confidence in the Lord that you will take no other view. And the one who is troubling you will bear the penalty whoever he is. Tapos verse 12, I wish those who unsettle you would emasculate themselves. Medyo strong ha. Yung mga salita rito ni Paul, mga kapatid, napansin nyo, medyo mabibigat yung mga salita niyang ginamit dito. No? Sa mga kapatid sa Galatia. At lalo nang strong doon sa mga Judaizers na nagtuturo ng mali at nagpapalaganap ng mga maling turo sa loob ng kongregasyon. Pero itong kagandahan, nagsimula siya doon sa pag-asa. May pag-asa. Sabi niya pa nga I have confidence in the Lord that you will take no other view. No? Sabi niya ganun. Ibig lang sabihin, itong si Paul, andun pa rin yung tiwala niya para doon sa mga totoong mananampalataya ni Kristo, hahanapin pa rin ang totoo. No? Kasi naniniwala siya sa doctrine of perseverance of the saints and preservation of the saints. So nagtitiwala siya, ultimately, ang totoong Christian, they will reject error and they will return to the truth. However, doon sa mga false teachers, sabi niya, very severe. Medyo mabagsik ang ginamit na salita niya. Verse 10, anong sabi niya doon sa verse 10? Sa Tagalog, subalit sino man sa inyo na nanggugulo ay tatanggap ng parusa. Sabi Ingles ay penalty. Pero alam niyo ba na sa wikang Griego, ang ginamit na salita rito ay ang dapat i-translate ay judgment. Kasi krima, ang ibig sabihin nun ay judgment. Literally mean judgment. So Paul has the final judgment in mind. Sabi niya, the day will come when every false teaching will be exposed and God's truth will stand supreme. Darating din ang araw. Yung mga maling aral na yan, ma-expose at kung ano yung totoo, yun ang malalantad. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, di rin naman tayo dapat completely and totally ma-discourage kapag may mga maling aral na ngayon ay nagtatrive, no? O may mga false teachers ngayon na nagiging popular. O yung evangelical orthodoxy appears, nagdi-decline. At yung maraming mga hypocrisy na na-expose ngayon sa mga well-known Christian leaders. Sabi ni Paul, a day of judgment is coming. Lahat ng mga maling salita ay pananagutan sa harapan ng Diyos. And then in verse 12, gumamit pa ng mas matalim na salita si Pablo rito. Sabi niya, yung mga nagtotrouble sa church, I wish they will emasculate themselves. Sa Tagalog, sana kapunin nila yung sarili nila. Medyo mabigat yung salitang yun, ano? Alam nyo, ano ba tong sinabi ni Pablo na to?
palagay ko, hindi siya naggumagamit ng salitang hindi niya pinag-iisipan. Kasi salita ng Diyos to eh. No? Hindi siya gumamit ng careless words. No? Ito ay expression ng isang tao na masyadong passionate sa katotohanan at para sa kanya hindi dapat ito i-bargain. Hindi dapat ito i-negotiate yung truth. Hindi rin ito dapat itago. Ang punto, no? Ang gusto niyang mangyari, sana ang mga false teachers na ito, disarmahan ng Panginoon. Gawa ng Panginoon ng, yung gawin siyang mga impotent, mga powerless under God's judgment. Because, alam niyo, brethren, passion for truth can sometimes lead to words that sound severe. No? Naalala ko nung araw, dun sa dati nating simbahan, may kumausap sa akin pagkatapos ng worship. Sabi niya, Pastor, pwede ba mag-preach na lang kayo ng salita ng Diyos? Huwag na kayo magbanggit ng mga false teaching ng mga ibang grupo. Sabi ko sa kanya, pag nangangaral tayo ng may katapatan sa salita ng Diyos, inevitably, ine-expose talaga natin yung error ng iba. Yan hindi pwedeng mawala yun. Hindi naman yun personal na atake. Ito ay natural consequence kapag ang katotohanan ay kino-confront ang kamalian. Ayun sinasabi ni Paul dito. Very passionate siya doon sa truth to the point na sabi niya, sana nga kapunin na lang kayo ng Panginoon. Kapunin na lang ninyo yung sarili niyo. Ibig sabihin, sana maging powerless kayo. Sana mawala kayo ng lakas para hindi na kayo makapanlin lang pa ng iba. Pero dito, mahalaga pa rin siyempre yung balanse ng lahat. No? Tayo, binabalanse natin yung pagiging sweet sa pagiging firm. No? Yung encouragement, saka yung rebuke. Dapat balanse yon. Hindi naman madaling magbalanse nun. May mga tao na mahilig lang talaga man-rebuke, pero hindi marunong mang-encourage. No? Meron naman, hesitant na i-confront yung error, at ang gusto lang, puro encouragement. Now, alam nyo, personally, brethren, aaminin ko, ayoko talagang nakakapanakit. No? Ayoko talagang makasakit ng tao sa salita ko o sa mga, sa action ko. Hindi yan ang gusto ko eh. Pero may mga panahon na yung katapatan ay nangangailangan ng katapangan. And we must discern what is most important for the good of many, even when it is uncomfortable. No? Siguro imagine mo ito. Halimbawa, ang trabaho mo ay lighthouse keeper. Kanina may nakita ako itong nung pagdating ko rito, naka-display dito yung lighthouse. Sabi nung apo ko, what's that? Sabi ko, that is a lighthouse. Hindi niya naintindihan. Yung light, alam niya naman yung parola, di ba? So, isipin niyo yung isang tao na nagbabantay ng parola. Lalo na siguro nung unang panahon, dapat may ilaw lagi yung parola. No? Dapat may ilaw. So, kasi doon sa lugar na yon, dumadaan ng mga barko, dumadaan ng mga mangingisda, pagka walang ilaw, at posible, mabundol nila yung mga malalaking bato at karoon ng trahedya. Di ba? So, halimbawa, yung mga nakatira sa village, lumapit doon sa lighthouse keeper. Sabi niya, kailangan namin ng konting langis man lang. Kasi, nawala na kami ng langis ng ilawan sa bahay kahit na ngayong gabi lang. Madilim eh. Nagbigay siya ng konti. Tapos may lumapit na naman, kailangan namin ng konting langis. Kasi, sobrang lamig. Kailangan lang namin para makapagsiga ng konti ng apoy para makaramdaman lang kami ng init. O may lumapit naman na isa, kailangan namin ng konting langis kasi kailangan namin magluto ng pagkain. Wala na kaming langis na pampasiga para sa aming pagkain. Napakabait naman nung lighthouse keeper. Binigyan. At dahil sa pagbigay niya, konti na lang natira sa kanya. At nung maghahating gabi na, wala na ang ilaw sa parola. At dumaan ang barko
madilim, tumama doon sa malaking bato at nagkaroon ng trahedya. Marami ang namatay. Anong gusto kong sabihin doon sa punto na yun? No? Na mabait naman siya. Matulungin, maawain, concern sa sitwasyon ng mga tao. Pero ang kanyang pangunahing tungkulin ay panatilihing nakasindi. Yung parola niya para mabantayan ang posibleng trahedya na mangyari na ito ay hindi mangyari. So, yun ang sinasabi ko rito, mga kapatid. Guarding biblical truth is like tending the lighthouse. If we dilute truth to avoid conflict, to please people, the light grows dim. And when the light grows dim, people perish. So ipanalangin natin, nabigyan tayo ng Diyos ng katapangan, no? Na ikonfrontahin maging ang mga kamalian kung kinakailangan at karunungan na merong conviction at merong kapakumbabaan. Sabi ng isang kilalang manunulat sa kanya inattribute itong ganitong salita. Sabi niya si Edmund Burke, all that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. So may we not remain silent when the light must be kept burning. Last but not the least, defending the truth courts dreadful persecution. Verse 11, but if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been removed. In other words, brethren, standing for or preaching and teaching the gospel of truth inevitably attracts persecution, opposition. Bakit? Sapagkat ang mensahe daw ng cross ay offensive. Saan? Sa human pride. Sa self-righteousness. Ang ginamit ni Paul dito ay offense. Ginamit niya yung salitang offense. Alam niyo ba yung salitang offense? Ang ginamit na Griego doon ay iskandalon. Nandoon natin nakuha yung salitang iskandalo. No? O iskandal. At mas tamang i-translate siya na stumbling block. Sapagkat pareho yun ang ginamit na salita sa 1 Corinthians chapter 1 verses 23 to 24. Sabi doon, but we preach Christ crucified as stumbling block to Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called both Jews and the Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Para sa mga Hudyo, mga kapatid, yung isang Mesaya na pinako ay isang antingkabol. Isang katitisuran. Pwede ba mangyari yun? Kontradiksyong malaki yun Mesaya. Diba? Pag sinabing Messiah, Savior, Rescuer. Tapos, pinako. Para sa mga Romans, ang salitang cross ay isang tabu. Kaya nga, alam nyo, dahil sa pagpapahalaga nila sa kanilang mga citizenry, ang lahat ng mga Roman citizen, kahit gumawa pa ng karumal-dumal na krimen, hindi pwedeng ipako sa krus. No? Hindi siya pwedeng ipako sa krus. Pagka ikaw ay Roman citizen. At sa kanila, tabu yan Matindi yan. Now, of course, hindi tayo nabubuhay sa panahon na yan. Pero sa panahon natin, people struggle to accept the cross as the means of salvation because it exposes their pride and sin. No, maraming tao iniisip nila ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, mapagpatawad, pero hindi nila ma-bear yung katotohanan na ang Diyos ay nagagalit, napupuot, at binuhos niya ang kanyang puot doon kay Kristo sa krus para sa mga makasalanan. Ang hirap intindihin yan. Kasi alam niyo, ang cross, china-challenge niya yung comfort zone natin. Sapagkat binapakita ng cross kung gaano kaseryoso ang kasalanan sa harapan ng Diyos. At kung gaano napakahalaga na mabigyan ng
kasiyahan ng hustisya ng Diyos. Kaya nga, preaching the cross is offensive precisely because it calls people to face their sinfulness, to acknowledge God's wrath, and recognize their need for a Savior. Ang pagtuturo patungkol sa cross ay nagdedemand ng pagtitiwala sa paraan ng Diyos lamang para sa kaligtasan. Isang paraan na mahirap maintindihan ng pangkaraniwang kaisipan. Ang paraan ng kamatayan. Ang paraan ng sakripisyo. Yan ang paraan lamang. At kung ang isang tao ay maliligtas, pagtitiwalaan niya ang paraan ng Diyos na yon. At yan ay si Kristo lamang. Magpapasakop siya kay Kristo bilang Panginoon at manunubos niya. Wala nang iba at wala nang pwedeng isama pa. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 says, "For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Isipin niyo yung salitang yan. Di ba? Pag pinag-uusapan daw yung cross sa mga taong hindi talaga maliligtas at hindi talaga nakauunawa, para sa kanila ito'y kahangalan. Kalukuhan, pwede nating sabihin sa isang mas madaling intindihing salita. Pero sa mga taong naligtas, ito'y kapangyarihan. Diba? Kaya we glory on the cross. We thank God for that cross. And we remember always what happened at the cross. Mamaya, may Lord's Supper tayo. Because we want to remember again and again the power of God that He displayed at the cross. So dapat ay maging tapat tayo sa mensaheng yan. Pero ang katapatan sa mensaheng yan ay nangangahulugan na ihanda natin ang sarili sa sino mang manlilibak sa atin, sa sino mang magpe-persecute sa atin, sa sino mang magre-ridicule o mag-iinsulto sa atin. Pero ito'y katotohanan at tanging katotohanan na magdadala sa atin sa buhay na higit na makulay at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.